wala na kaming gana kasi hindi talaga maayos. Tapos kayo na yung kumbaga nangungutang muna sa bangko para ipambayad sa kanila. Kasi ang mga farmers umaasa sa inyo na sa tuwing nag-harvest, kinukuha ninyo, binabayaran nyo sila. Opo, sir. So, itong seaweeds ni Albadjan na 1 container, ito ang pinakahuli na dumating. Okay. Yung first container na order, second container na order, na-process ko na. Ma'am, hindi nyo sila supplier, tama ma'am? Pero tinanggap nyo? Ba't nyo tinanggap? Negosyo mo yan eh. Kung ano yung sabihin natin kasalanan ni Pedro, huwag mo ipatong kay Juan. Ibig mo sabihin si Pedro kasi hindi kinuha. So, wala silang pakialam. Huwag natin pagsamantalahan. Etong mga maliliit, puro kayo pangako eh. Kayo ba may business license pa kayo sa Cebu or mayor's permit or anything license dyan sa inyong lugar? Meron naman akong business permit, sir. Sa ngayon, hindi pa ako nag-renew. May abogado ba kayo, ma'am? Yes, sir. Kinonsulta mo ba sa abogado tong ginagawa mo? Hindi po kayo ipapahamak ng inyong abogado pagdating sa mga ganitong klaseng transaksyon? Nagdadahilan po kayo, ma'am. Nagdadahilan kayo. Nagkaroon kami ng transaction, pag-supply kami ng seaweed sa planta ni Ma'am Elinda Prolen Chem Corporation. Ang binayad niya sa check pero walang laman. Ang amount ng check yan ay 2.9 million. So ngayon, kaya apektado ang mga farmers namin dahil wala ng pera. So hindi na sila makatanim ng maayos dahil wala na kaming pang-expand. Ang pera ay hindi nabayaran. Gaano kahirap i-ani or i-farm itong mga seaweeds o carrageenan galing sa Tawi-Tawi? Paano bumababa sila sa ilalim? Oo, depende. May malalim, meron sa babaw. Babaw sila, babag sa tubig. Meron sa tubig. Kaya sinabi ko sa mga buyer, kung wala kayong pera, huwag kayong magbili. Huwag niyo utangin ang tao. Bibitagin ko ang planta kasi ito napasubok. Nangutang siya. Namuhunan siya. Ang carrageenan or red seaweeds, ini-export po yan. Magandang produkto po yan para sa bansa po natin dahil galing sa atin dito, ini-export, binibili ng ibang bansa. At pag nabili po yan, pera papasok sa ating bansa. Tuloy pa rin kayo kahit na mahirap ang buhay ng pagpa-farm ng seaweed na to? Ang mga farmers tuloy pa rin pero yung mga kami wala pang pera na ngayon na parang wala na kaming gana kasi hindi talaga maayos. Tapos kayo na yung kumbaga nangungutang muna sa bangko para ipambayad sa kanila. Kasi po sir, pag wala nang kaming suportado sa farmers, ang farmers parang mahirapan na talaga. Kasi ang mga farmers umaasa sa inyo na sa tuwing nag-harvest, kinukuha ninyo, binabayaran nyo sila. Opo, sir. Ito, pag nakuha nyo na to, dinadala nyo sa Cebu, tama? Mula Tawi-Tawi, papuntang Cebu yan. Sinong kumukuha? Sino nagdadala? Kami po. Ilang tonelada yung mga seaweed na kapareho ng ganyan? Ibabiyahe sako-sako na yan. Saan nyo? Binabiyahe sa barko? Doon sa barko, tapos doon sa Zamboanga to Cebu, Huin sa... So parang ang biyahe mula Tawi-Tawi, papuntang Zamboanga. Yes. Zamboanga, tapos kay Roro, papuntang Cebu. Cebu. Medyo matrabaho to dahil tonelada to, 26,000 kilos yan, 26 tons. O pagdating doon, kinukuha naman agad ng kumpanya sa inyo. Yes po. Itong kumpanyang narereklamo ninyo, kinakailangan makuha natin silang anong pangalan ng kumpanya? Linda Proilan Chem Corporation. Okay. So, malimit to. Pagdala nyo sa inyo, bayad agad kayo? Or anong ginagawa? Cheque muna binabayad sa inyo? Pagbayad ng cheque, sabi nito, tapos mag-advise ang may-ari, yung si Linda, yung may-ari ng planta, sabi niya, 19 days bago niyo ipasok ang cheque. Kinukuha mo ng produkto ninyo? Kinukuha natin. Mula Tawi-Tawi, papuntang Zamboanga, pabiyahe papuntang Cebu, tapos pagkakuha nila, sila na yung may pangangalaga ng produkto niyan, 26,000 kilos, tapos bibigyan kayo ng cheque. Yeah, pangbayad. Yung cheque na yun, sasabihin, huwag niyo muna i-deposito, abutin muna yung mga 19 days. Yeah. Parang inuutangan pa kayo. Korporasyon, ang laki na, tapos nangungutang pa sila. Ganun bang ibig sabihin? Tapos kayo naman, inuutang niyo pa sa bangko. Sa mga farmers, inutang din. Kasi bakit hindi inutang? Pag mag-farming na sila, mag-seedling na sila, ipapatuyo-tuyo nila, tapos yung iba, ibenta nila. Minsan, yung mga tulad namin magbibili, wala na kaming pera na short na, sabi namin, utang-utangin namin pa.
papag-uwi namin sa yung maiwan na. Parang sa ibaba, kayo sa ibaba, parang, ayokong sabihin, parang inaabuso kayo. Yes. Sinubukan niyo bang lumapit sa kumpanya para sabihin sa kanila itong pinagagawa niyo, nahihirapan kayo dahil pera to inuutang niyo pa, tapos inuutang naman lang sa inyo. Tapos kinukuha ang produkto advance, tapos gaano katagal para kayo nang babayaran? 1 taon na yan. Higit 1 taon na. Pero hawak yung cheque. Po sir, yung cheque to, yung first papagtimbang na release niya. Pag sa huli, wala na. Nagsabi-sabi Pero lang yung siya. first check nag-go naman. Tumalbog siya. Sinabi niya ba sa kanila, ma'am, tumalbog yung Yeah. cheque puri? Ano sinabi? Sabi niya wala pang yan pera kasi wala pa daw na ang seaweeds. So naman, ang dalawang banda po ang gagawin po natin dito. Sisiguraduhin natin na makuhanan din ang panig ang may-ari po ng Froiland Chem Corporation. Okay, si Erlinda Froiland. Magandang umaga po sa inyo, Ma'am Erlinda. Tanong, ano pong kalakaran? Pag nasupply na sa inyo, dinala na sa inyo, let's say 26,000 kilos na mga Carrageenan, ipapulverize nyo. Anong ginagawa niyo, ma'am? Binabayaran niyo agad sila ng cheque or binibigyan niyo sila ng cash? O paano bayaran? Yung supplier ko talaga, sir, wala yung cheque. So, yung May supplier plan kami mong, ma'am, yung supplier mong kilala mo, usapan na lang kayo, wala ng cheque kasi may kontrata kayo doon. Tama? Oo. So dahil may kontrata siya, obligado siya magbibigay ng mga supply ng seaweeds, therefore, obligado rin kayo babayad kasi nakasulat sa kontrata siguro yun, ma'am. Tama? Pero dito, ma'am, kanila Al-Jabir, ano nangyari dito? Dahil wala silang tinanggap mo, walang PO, pero hindi mo sila supplier, pero tinanggap mo, pero binayaran mo ng cheque, ma'am. Tama? Yes, sir. Yung cheque na yun, ma'am, tumalbog, 2.7 million. Tama? 2.9 something, O, sige, sir. 2.9 million. Tama? Okay, almost 3 million na. Sige, gawin na natin. Okay. So, cheque na yun, inissue mo noong April 2023, ma'am. Kaya, hindi ako nangungulekta sa iyo, ma'am. It's not my job to collect. I'm here to investigate why, bakit hindi mo pa nababayaran itong mga pobreng galing tawi-tawi, mga small-time supplier, inuutang pa sa bangko yung pera na yan para may mapaparating sa inyo. Bagamat wala silang, kumbaga, tinanggap mo naman Sana hindi mo tinanggap, crime po yan, ma'am Especially tumalbog na sinabi ng bangko, insufficiency of funds, BP 22 po yan, ma'am Do you understand that? Yes, sir. So, ganun, hanggang ngayon, wala pa silang bayad. Kawawa naman yung mga nandun sa hulo, sa tawi-tawi. Kasi, sila inutang nila, ma'am Kayo, korporasyon po kayo, ma'am Pwede kayong idemanda lahat ng mga directors ninyo, simula sa presidente, ikaw may-ari dyan. The fault of one is the fault of all kung talagang didemandahin po kayo, ma'am. Sa ginawa ninyong krimen. Which is basically, ito pong pagtalbog ng cheque po, ma'am, batas pambansa 22 po ito Do you understand that? Yes, sir. May lawyer ba kayo, ma'am? Meron naman, sir. Anong sinabi ng lawyer sa inyo? Hindi to umabot dito sa ganito, sir, kasi meron naman na akong partial payment sa kanila. Okay, kung may partial payment po kayo, May 12 months sinabi niyo, magkano na lang ang balance ninyo? Ma'am, kasi hindi ako naniningil. I'm not a collector. I'm here. Yes, sir. I'm here to solve the problem kasi naawa po ako dun sa mga supplier na mga nagpa-farm din ng Carrageenan or red seaweeds sa Tawi-Tawi, ma'am. Ano po nangyari doon sa dineliver po nila? Na-export niyo na po, ma'am? Hindi pa, sir. Nandito yung stock, sir, kasi na-cancel yung PO. Sinong Nakita customer man, niyo, ma'am? Local, sir. Well, kung local customer, ma'am, wala nang pakialam dyan. Ang sinasabing to, negosyo mo yan Kung ano yung kasalanan mo, kung ano yung sabihin natin kasalanan ni Pedro, huwag mo ipatong kay Juan. Ibig mo sabihin, si Pedro kasi hindi kinuha. So, wala silang pakialam. The mere fact that you're in possession of their product, which means it's already in your facility sa planta mo, it's good nagbigay ka pa ng cheque. Although nagbabayad ka dahan-dahan. Ma'am, huwag natin pagsamantalahan. Etong mga maliliit, kaya po sila nagpabitag Kaya po ako tumatayo sa kanila kasi malaki po kayo korporasyon kayo, ma'am You get what I'm saying, ma'am? Yes, sir. May abogado ba kayo, ma'am? Yes, sir. Anong sinabi ng abogado? Sandali, anong sinabi ng abogado ninyo para dito sa ginawa mong medyo tumalbog ang cheque mo? Anong in-advise ng abogado para ayusin sila? Kasi walang abogadong siraulo na mag-a-advise sa'yo ng mali. Hindi to dumating sa abogado. Okay. Hindi naman yung 2.9, 1.8 naman lang yun, sir. Sige, ma'am, sabihin natin 1.8 na lang. Anong gagawin niyo po sa 1.8? Kasi ito po, kawawa naman po sila, ma'am. Okay. May representative sila na nagpunta dito. So, sinabihan ko, moving forward, kasi yung global to ang problema last year. Kasi yung presyo na almost 200, bumagsak, binagsak hanggang nag-45, 50. Kaya nga walang demand talaga, sir. So, Alright, ma'am.
Naintindihan ko po mga world market prices ang sinasabi nyo. Ekonomiya po yan. Para sa simpleng taong kaharap ko ngayon dito, kumakalamang sikmura nila, hindi nila naintindihan yung world market. Ikaw po yan, korporasyon ka. Ikaw dapat may pera ka sa bangko, may pang-utang ka para bayaran yung mga obligasyon mo. Huwag mo silang parang kausapin, intindihin ang kalagayan mo habang nagugutom sila, kumakalamang sikmura. Kayo naman, puro kayo ngak-ngak. Pero ang produkto sa inyo. Tama itong ginagawa nyo. Kailan nyo po itong mga pobreng pumunta sa amin para makasingil sa inyo? Sige na lang, kakausapin ko. Sila po ba may pag-asa pang mabayaran? Understanding, I'm seeing a problem dito. I just want this solved. Kinausap ka ba nito? Opo. Anong sinabi sa iyo? Sabi niya, baka sabi niya makabayad ako sa inyo. Pero walang tentative na schedule talaga. Walang cheque rin? Wala. Sabi ko, Salita ma'am, magbayad ka ba o hindi? Sabi niya, hindi pa ako makabayad ngayon. Okay, so May ganito. video pa tayo. Ma'am, Magbayad ako sa 3rd week of April. Yun ang sinabi ko. ma'am, ganito na lang ma'am. Bakit hindi mo na lang isulat mo na lang yan as promissory note? Can you do that? Sa tulong ng iyong abogado na gumawa ng promissory note, sabihin na babayaran sila sa takdang panahon, gawin nyo. Pero bago sila magbabayad, mag-issue kayo ng cheque. Puro kayo pangako eh. Kayo ba ma'am, may business license pa kayo sa Cebu or mayor's permit or anything license dyan sa inyong lugar? Meron naman akong business permit, sir. Sa ngayon, hindi pa ako nag-renew. So hindi ka nagre-renew ma'am. Therefore, kung hindi ka nagre-renew, hindi stop operations ka na, ibig mo sabihin? Ongoing pa, sir. Nag-submit na kami. Ma'am, ito po ang sasabihin ko po sa inyo. Na-research na po namin. Nakipag-ugnayan, ang bitag po, BPLO, Mandawi, Cebu. Ngayong taon, hindi pa raw kayo nakapag-submit ng renewal, ng business permit. Yes, sir. Yung Froilan Chemical Corporation. Pupuntahan daw kayo ng LGU, City Hall, ang planta ninyo upang masilip at malaman ang status ninyo. That's the business permit, ma'am. Ang business permit, ma'am, ayusin niyo muna to. Mautak kayo, ma'am, nagbayad ka ng kalahati pagkatapos 1 taon na kawawa naman itong mga ito. Ma'am, may tatanong po ako, medyo nahihiya akong tanungin. Pwede ko bang tanungin sa inyo to? Yes, sir. Nalulugi na po ba kayo? Yung gano'n na nga, sir. Ako hand to mouth ako, sir. Hand to mouth. Yung hospital ko, rolling lang. So, nagkataon lang, sir. Ever since nagnegosyo ako, wala akong utang. Nung nagkataon lang na yung last year, kinancel yung PO ko. Nandun ang kapital ko. Almost 30 million rin dito, sir. Nalulugi na o nababangkarote na. Kaya siguro, kaya ganyan. Napansin niyo po, nagmahinaho na po ako. Oo, sir. Naintindihan ko naman ang negosyo, ma'am. Kaya lang, ma'am, Yes, sir. obligasyon pa rin natin, ma'am. Kasi itong mga tao na to, inuutang din lang pera nila. Supplier po sila sa inyo. Ang isang taong kumakalamang sikmura, magtatrabaho po sa atin yan, kinuha natin yung produkto nila. Pinulverize nyo na, process nyo pa yung carrageenan or seaweeds na yan para i-export yan. Medyo hindi po nila kasalanan kung nagkaroon po ng problema ang world market pagdating sa presyohan. Ang sa kanila po, tapos ng trabaho nila, wag natin silang isama doon sa problema sa mundo ng carrageenan at naintindihan po natin ang negosyo. Kaya lang, hindi ko po kumaarok kung paano natin po, ma'am, ayusin itong mga ito. Yun po ang aking pakiusap sana. So ngayon, ma'am, mababayaran niyo pa ba sila? Hindi na. Mabayaran ko man yun, sir. Kasi sabi ko naman na ngayon, meron na akong order. Sir, magbayad man ako. Sir, maggawa ako ng promissory note. O, sige. Magbayad man ako. Hindi man ako Sige. hindi Alright. Sige, ma'am. Sige, Ayun ma'am. lang, meron ng order, makabayad na ako, sir. Okay, kayo, naintindihan niyo ba? Sa linya ng telepono, si Attorney Batas Mauricio. Attorney Batas Mauricio, magandang umaga po sa iyo. Magandang umaga po, Ginoong Bentulfo. Narinig mo ba, Attorney? Opo. Ang una po dyan, gusto kong ipaliwanag, karapatan nito pong mga panauhin mula sa Mindanao na maghabol doon sa mga maibabayad sa kanila, karapatan nilang magsampa ng mga usapin sa hukuman. Ganon din, karapatan nito pong sa Aling Erlinda na ipagtanggol ang kanyang sarili sa pagsasabing meron siyang na nakasagupa niya ang isang pangyayaring mabigat at nagalis sa kanya ng kakayahang magbayad. Kaya lang po, Ginoong Bentulfo, ito po yung pangangailangan sa ating mga mambabatas. Bakit po? Isa po sa mga pinakamahirap, Ginoong Bentulfo, na unawain sa batas ngayon, yung pagdedeklara na yung isang tao na wala ng kakayahang magbayad, wala pong maliwanag eh. Ang Korte Suprema po ang gumagawa niyan. Samantalang ang mga kongresista, ang mga senador, ang dapat sumisilip niyan, pero hindi po nila sinisilip. Bakit po? Marahil wala pong pakinabang pagkabatas ng pagtulong sa mga negosyante na nawawalan ng karapatan o di kaya pagtulong sa mga mamamayan na hindi na babayaran ng kanilang karapatang matanggap na bayad. Kailangan po dito kasi parehong
naaabuso po ang sitwasyon dito ng mga manggagawa ng mga nagsusupply, kagaya po nito mga panauhin sa Mindanao. Kailangan po natin ng isang tinig sa Kongreso, Ginoong Ben Tulfo, tatayo para maipaliwanag ang ganitong mga sitwasyon makagawa ng mga bagong batas. Hindi po pinapansin yan ngayon, Ginoong Ben Tulfo. Yun ang sinasabing in aid of legislation dahil may kahinaan, hindi masyado malinaw. Kinakailangan ipasa yung mga ganitong klaseng batas. Kaya lang, attorney, alam mo na ng sitwasyon ngayon sa ating bansa. Nakakalimutan na yung may mga problema dahil napupunta sa politika. Yan malungkot. Yung masama. Well, nag-intindihan. Yes, attorney. Kailangan po natin na magkakaroon ng mga tao sa Kongreso na ipinaglalaban ang karapatan ng mga naabuso, Ginoong Ben Tulfo. Kaya kung nakikinig sa atin, nanonood sa atin ng mga congressman, itong ayusin nyo, hindi kayo purong knock-knock dyan. Attorney, maraming salamat ha. Maraming salamat po. Magandang araw po sa inyo. Erlinda, naintindihan mo ba ang situations mo? Yes, sir. Hindi kita pinagtatanggol, pero sinabi ng abogado natin dito, may mga proseso na kapag ikay medyo alanganin na sa iyong negosyo, nahihirapan ka na, patutunayan mo lang na talaga naghihirap ka, sigurado naman siguro. Pero sabi ni Attorney Batas Mauricio, may karapatan din itong humahabol sa'yo na patunayan mo rin sa kanila, ikaw patunayan mo talagang wala ka nang ibabayad. Willing naman ako, sir, ha? Mag-awa lang ako ng promissory note. Okay. Can I send them back to you na mag-issue ka ulit ng panibagong check and a promissory note to them? Ako na lang ang titingin na parang goodness in your heart na talagang totoong babayaran mo sila. Yes, sir. Gusto kitang tulungan at gusto ko rin silang tulungan. Gusto ko magkaayos kayo, ha? Oo, yes, sir. Okay. Kung hindi mo kayang isang bagsakan na cheque, kahit na 3-4 na cheque, hati-hatiin mo. Pwede yun? Yes, sir. Yes, sir. Okay ba sa inyo yun? O sige. Willing talaga ako. Okay, sir. Usap tayo sa baba, ha? Okay. Para maayos na lang to. Ito po, nag-iisang pambansang sumbungan. Hindi pa po tapos to, pero gagawan po tayo lahat. Gagawan po na ng solusyon pagdating sa mga itong klaseng problema. Ang nag-iisang pambansang sumbungan, tulong at serbisyo, may tatak po kami. Tatak Bitag, ako po si Ben. Ito po ay #Ibabitag mo.